Focused sa career at self-love. Yan daw ang dahilan kung bakit all-time high ang bilang ng mga Pilipino ngayon na hindi na masaya sa pagkakaroon ng love life. Magbabalita si Faith Del Mundo. Valentine's Day na bukas, pero para kay Mary Ann, normal lang na araw yan. 6 na taon siyang kasal. Yun nga lang, naghiwalay sila ng ex-husband. Dati okay naman, tapos siyempre habang tumatagal may tukso. Hindi niya na di okay lang. Sumakabilang bahay pala. Si Ismael naman, NGSB, no girlfriend since birth. Simula raw nung nabasted siya ng kanyang first love, kinalimutan na niyang mag-love life. Yung sa work ko, then makapag-ibang bansa someday. Kapag may girlfriend or ano po kasi ako, parang para sa akin, istorbo siya sa career ko. Mahirap masaktan at saka mapag-iwanan. Actually, sa pet ko, yan, nalilibang ako. Nagiging masaya ako nakasama siya. Sa pinakahuling SWS survey, 46% lang ng mga Pinoy ang nagsabing masaya sila sa kanilang love life. Mas mababa ng 12 puntos kumpara noong December 2023 at pinakamababa sa loob ng 20 taon. Nasa 36% naman ang naniniwalang pwede pa sila sumaya at 18% ang walang love life. Ano naman kayang paliwanag dyan? Ang aming karanasan kasi, maraming mga young couples, meaning first 10 years of marriage, mas mabilis silang, ayoko na, alis na ako dyan. Habang bata pa ako para makahanap ako ng bago. So giving up or giving up or getting out of the marriage is actually getting younger over the past years, the past 10, 15 years. Kaya ang dapat daw gawin para maging masaya pa bago pa man pumasok sa relasyon o magpakasal? Get to know your partner first for the singles. If you know them for about 3 years or more, so huwag tayong magmamadaling mag-asawa. Regardless of age, it's not your age, it's the age of the relationship. So make it 3 years boyfriend, girlfriend to increase your chances of a happy love life. Para sa 1PH, Faith Del Mundo, News 5.